Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ang ugat ng pagkakakilanlan, komunidad at kultura. Ang wika ay kasama sa kanilang kasaysayan, kultura at paniniwala, lalo na para sa mga tutubong mamamayan. Sa kabila ng pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubo sa pamamagitan ng mga batas tulad ng Indigenous Peoples' Rights Act o tinatawag na IPRA, ang brutal na katotohanan ay nanatiling marginalized ang mga komunidad ng katutubo. Ang kanilang mga katutubong wika ay tinuturing na mababa. Ang kanilang mga kultural na pagpapayag ay hindi nauunawan at ang kanilang mga ninuno na lupain ay bukas sa pagsasamantala at legal na manipulasyon. May dalawang tungkulin ang wika sa buhay ng mga katutubong mamamayan. Bilang isang instrumento ng pang-aapi kapag maling ginamit at bilang isang makapangyarihang instrumento ng katurungan at pagkapantay-pantay kapag niyakap. Isinasaalang-alang ang mga bagay mula sa anggulong ito. Pinag-uusapan natin ang mga hamon at oportunidad sa kasulukuyang pakikibaka ng mga komunidad ng IP patungo sa pagkilala, dignidad at kapangyarihan. Malaking parte ng identidad ng isang tao o pangkat ang kanyang wika. Ito ang isa sa mga higit na humuhubog sa ating pagkakakilanlan. Subalit, dahil sa epekto ng kolonyalismo, pati na ang pag-usbong ng modernisasyon, naging hamon para sa mga IP ang paggamit nila sa kanilang mga katutubong wika. Karamihan sa mga katutubong komunidad ay nakakaranas ng diskriminasyon sapagkat ang kanilang wika ay tinitingnan na mas mababa kaysa sa Filipino at Ingles, mga dominanteng wika na kadalasang ginagamit sa mga formal na setting tulad ng paaralan. Isa ang katotohanan na mayroon silang sariling wika na kinagisnan na siyang naiiba sa praktika ng malaking bahagi ng populasyon, kung kaya't sila ay nagiging vulnerable sa hindi patas na pakikitungo, kalaunang nagdudulot sa unti-unting pagkawala ng lingwistikong diversidad sa kanilang mga komunidad. Ngunit tandaan na hindi ito sapat na dahilan para maranasan nila ang pakikibaka sa pagpapaunlad nila ng mga katutubong wika. Dahil ang pakikibaka nilang ito ay pakikibaka rin sa pagpreserba ng kanilang mga karanasan at kasaysayan, pati na ang kultura at tradisyon na siyang bumubuo sa kanilang identidad. Kaakibat ng mga nararanasan nilang diskriminasyon ay dulot ng mga single story o iisang paglalarawan para sa pangkalahatan. Sa media at turismo, ginagamit ang wika upang ipinta ang mga katutubo bilang primitibo, paurong, o di kaya'y napag-iwanan ng panahon. Ginagawang mangmang ang mga katutubo na siyang nagdudulot sa pagkawala ng dangal at lalim ng kanilang kultura. Ang bawat storya na mali ang pwesto ng lente ay siya ring nagpwesto sa mga katutubo sa laylayan ng lipunan. Ang mga naratibo na lumilikha ng isang bersyon ng katotohanan ay isang paglilimita sa tunay na karanasan at boses ng mga katutubo. Kaya't marapat sanang gamitin ang wika hindi bilang sandata ng pagsasalaula, kundi bilang instrumento ng inklusibidad upang hindi manatiling lihado ang imahe at papel ng mga kapatid nating katutubo sa ating lipunan. Kahit na may mga umiiral na legal protections tulad ng IPRA, walang maliit na bilang ng mga pagkakataon kung saan ang mga legal loopholes at teknikalidad ay ginagamit upang linalin ang mga katutubo. Halimbawa, may mga pagkakataon kung saan ang proseso ng free, prior, and informed consent ay iniiwasan o gawa-gawa, kung saan ang mga indigenous na individual ay pinipilit na lumagda sa mga dokumentong hindi nila lubos na nauunawaan sa pangkalahatan dahil hindi ito isinilan sa kanilang katutubong wika. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang mga pribadong interes tulad ng mga kumpanya ng pagmimina at agribusiness ay nakakakuha ng mga lupang katutubo sa ngalan ng legalidad. Ang mismong legal sistema ay hindi na-access ng mga IP community dahil sa mga hadlang ng komunikasyon.
Sa halip na maging sandigan ng hustisya, naging parain ito upang pagsamantalahan. Pag hindi ma-access ng mga individual ang legal na impormasyon sa isang wikang naunawa nila, kailangan nilang tanggapin ang hindi pantay na pagtuntunin at desisyon na sumisira sa kanilang karapatan. Ito ay isang tahimik ngunit sistematikong anyo ng koordinasyon, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng dokumento at salita at batas. Hindi hadlang ang wika sa pagkatuto, bagkus ito ang nagsisilbing tulay tungo sa kaalaman. Ngunit paano kung hindi naiintindihan ng isang bata ang wikang ginagamit sa paaralan? Para sa maraming batang katutubo, ito ang realidad. Sa Pilipinas, noong 2012, ipinasa ng Department of Education ang DepEd Order No. 16, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE. Layunin nitong bigyang lakas ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang unang wika upang mas madali nilang maunawaan ang aralin at mailahad ang kanilang mga saloobin. Para sa mga katutubong komunidad, ito ay hakbang patungo sa pagkilala at paggalang sa kanilang wika at kultura. Ang pagtuturo gamit ang katutubong wika ay hindi lamang paghahatid ng karunungan, kundi pagpapatibay ng sariling identidad. Halimbawa nito ang ilang paaralang lumad at School of Living Traditions, kung saan tinuturuan ang mga kabataan ng kanilang kasaysayan, panitikan at sining gamit ang sariling wika, isang anyo ng makabayang edukasyon na tunay na inklusibo. Ginagamit din ang mga tradisyong pasalita tulad ng mga epiko, alamat, kwento at kanta. Ang mga ito ay naging tulay ng kaalaman mula sa matatandang tagapagsalaysay patungo sa mga batang nag-aaral. Sa paggamit ng sariling wika ay muling nabubuhay ang identidad ng mga katutubo. Sinasabing ang karapatan ay hindi tunay na karapatan kung hindi ito naiintindihan. Sa mga usaping legal, ang paggamit ng wika ng komunidad ang siyang susi sa mas maayos na pagpapaliwanag ng mga karapatan. Ang katutubong wika ang nagsisilbi bilang pundasyon sa kanilang pakikipag-ugnayan dahil ang pananalita ng leader, pati na sa paggawa ng pagta ay nasa kanilang wika. Kung kaya't ang legal na proseso ay nauunawaan ng lahat na siya ring mas nagpapalalim pa ng ugnayan ng bawat tribo. Dahil dito, ating makikita ang kahalagahan ng wika sa pagkakaroon ng balansing puwang ng boses ng mga katutubong saan walang naiiwan o napapatahimik dahil sa linguistic barrier. Sa makabagong panahon, naging makapangyarihang kasangkapan ang media at mga digital platform para sa mga katutubong pamayanan upang maipahayag ang kanilang mga karapatan, laban at karanasan. Kung dati ay madalas silang isantabi, patahimikin o bigyan ng hindi makatarungang representasyon, ngayon ay unti-unti na silang nabibigyan ng puwang sa mga social media platforms, online channels at dokumentaryo. Sa pamamagitan ng mga ito, naihahayag nila ang kanilang mga saloobin at paninindigan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kultura at identidad. Nagiging mas madali rin para sa kanila ang makipag-ugnayan sa mga taga-suporta, magbahagi ng impormasyon at magsimula ng mga advokasya at protesta. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon. Isa rin itong makapangyarihang instrumento na maaaring gamitin upang itaguyod ang karapatan, pagkakapantay-pantay at katarungan. Ngunit sa parehong paraan, maaari rin itong gamitin bilang kasangkapan ng pananamantala at pagkitil ng boses ng mga naaapi. Ang mga IP sa Pilipinas ay matagal nang nakararanas ng diskriminasyon at marginalisasyon, at bahagi nito ay ang paraan ng pagtrato sa kanilang mga wika. Sa kabila ng mga batas na naglalayong protektahan ng kanilang mga karapatan, nanatiling limitado ang kanilang espasyo sa lipunan. Di sapat na basta lang natin obserbahan ang pagdudurusa ng ating mga katutubong mamamayan, kailangan natin kumilos. Himukin natin ang ganap na masigasig na pagpapatupad ng mga batas na nagproprotekta sa karapatan ng mga katutubo, lalo na ang mga batas na nagproprotekta sa kanilang wika, kultura at mga lupain. Sa bawat pagkilos ng pakikiisa, gaano man kaliit ay nagiging bahagi ng mas malaking kilusan tungo sa katarungan.